Kalesios, magko-colon cleansing tayo ngayon. So, eto, ano to, 1 litrong tubig kasama itong nasa pitchel. Bale, ininit ko siya, pero hindi ko na siya inantay na kumulo. So, natutunan ko ito kay Doc Atoy. So, tapos, after nun, pinatay ko na yung apoy, tapos nilipat ko na dito sa pitchel, tsaka dito sa maliit na baso kasi hindi ko siya makakanaw pag dito sa pitchel. At bali, dito ko muna tutunawin yung pink salt. So, ayan yung pink salt. And then, maglalagay tayo mag-squeeze tayo ng half lemon. So, ayan. So, tunawin muna natin ito. So, ito, squeeze na natin yung lemon na half. So, ayan, squeeze ko na po yung lemon gamit yung kutsara. So, haluin ko pa kasi rock salt yung gamit natin na pink salt. So, kailangan talaga ang Himalayan salt dito. So, bali, i-take natin to siya. Iinumin natin siya na wala pang laman ng ating sikmura. Or kahit dapat hindi pa tayo nakakain ng kahit ano or hindi pa nakainom ng kahit ano sa umaga. Ito ang ating unang iinumin. So, wait lang. So, ihalo ko na siya dito kasi 1 liter nga kailangan. So, ibubuhos ko siya dito. Ayan, may natira pang kaunti, kaya haluin ko pa to. So, eto na siya. So, sobrang init pa siya. Hindi pa kayang inumin to kasi mainit pa. So, ang gagawin ko, isalin-salin ko muna para medyo lumamig ng konti. So, eto na siya. Medyo malamig, medyo maligamgam na siya. Hindi siya malamig. Medyo maligamgam na. So, kaya ko na siyang i-consume. So, dapat iinumin natin ito within 10 minutes. Hindi pag lumagpas daw ng 10 minutes, wala nang effect. So, iinumin natin sa loob ng 10 minutes. Bali, 1 litrong tubig. Take note, 1 litrong tubig na may 2 tablespoon na 2 teaspoon, yung 2 kutsaritang pink salt. Hindi pwedeng kahit anong salt daw. Basta dapat pink salt lang or Himalayan salt. Pink salt, Himalayan, isa lang yun. So, ito, ayan na yun. So, i-consume na natin. Kaya na to. Dapat within 10 minutes. So, try natin. So, ayan. Naubos ko na yung isang baso. Bale, ang lasa niya is maalat-alat na manamis-namis ng konti na may konting asin lang. Manamis-namis na maalat-alat. Parang alam niyo yung lasa ng parang sinigang. So, isa pa ulit. Kasi dapat 10 minutes na ubos natin ito. Within 10 minutes. So, ayan. Naubos ko na ulit. Sasalinan ko na ulit. So, take note lang po ha. Dapat pag uminom ka po nito, pag sinubukan mo po itong colon cleansing na ito, dapat sanay ka pong uminom ng tubig every morning na wala pang laman ang sikmura mo. Dapat sanay ka po. Kasi 1 litro po ito eh. Kasi yung iba kahit hindi nga makaubos na 1 baso sa tuwing umaga eh. Dapat sanayin mo muna yung sarili mo na uminom ng maligamgam na tubig tuwing umaga. Kahit mga 1 baso hanggat 2 baso man lang. Kasi itong puno na ito, 1 litro to eh. Itong puno na to. 2 puno, 1 litro nito. Pag naman, pag hindi ka anong puno, 3. So, ayan siya. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung epekto nito. Sanay akong uminom ng tubig sa umaga. 1 baso. Tuwing umaga, umiinom ako 1 basong tubig na may konting mainit. Yung pamatay lamig lang siya. Pero hindi ako sanay na yung mainit. Kasi nagpa-fasting ako. Bale, 16 hours fasting ako. Tapos, 5 p.m. Hindi, 6 p.m. Pag dumating ng 6 p.m., din ako makain hanggang 10 a.m. ng umaga.
dapat sanay yung tiyan mo kasi pag gutom ka, tapos iinom ka nito, may posibilidad na kasi 1 litro to tumaas yung acid sa sikmura mo. Nakakasuka yung ganun. So, inumin ko na ulit to. Hirap na ako nahingal na ako. Bus ko na siya. So, nakakahingal, kaya dapat talaga sanay ka. Kakahingal. So, dapat pagkaubos mo na ito, hihiga ka, tapos imamassage mo yung tiyan mo para maano siya. Kailangan daw i-massage Wait lang, kaso pag hihiga ako, susuka ako kasi punong-puno na yung tiyan ko. Maakit kasi yung acid kasi nga, nagpa-fasting pa ako na kumakain sa sa gabi na. So, may ulit kain ko. So, pinagpapawisan na ako. Yung sobra. So, try kong humiga pero mataas lang yung yung ulo. So, nakadighay na ako pero hindi pa ako nakahiga. So, much better pag nakakadighay ka kasi nababawasan yung laman ng tiyan mo ng hangin. So, ang paghilot ng tiyan, pag ganun lang. Ayan. Ito lang siya. Ay, ito. Ano ba yun? Itong mo lang ito. Itong farm lang. Yan, pag ganyan lang. Hilot mo yung tiyan mo. Papaloob. Tapos, ayan, medyo, may humahagod. Ayan, medyo nakakaramdam na tayo ng papuntang CR na tayo. So, punta muna tayo CR. Mga ka-Bart Kalesius, ayun na nga po. Bale, ang mararamdaman nyo po sa tiyan nyo, para siyang parang may hangin ng, parang may, sa tiyan mo may humahagod na hangin, parang may kumukulo na, pero parang mararamdaman mo rin sa tiyan mo na parang may bumubukol-bukol sa tiyan mo. So, pag ganon, hindi siya masakit sa tiyan totally, or yung talaga nararamdaman mo na talagang napupups ka, hindi po siya ganon. Or yung kagaya ng nag-LBM, hindi po siya ganon. So, bali, pag ganon po yung naramdaman mo, punta ka na ng CR kasi parang may bumubukol-bukol siya sa tiyan mo, punta ka na ng CR. So, unang punta ko sa CR, solid siya. Tapos, wait lang. So, then, pangalawang CR ko, parang siya, alam niyo parang umiinom kayo ng juice na smoothie na may sago. Yung gano'n, parang, malambot, buo konti, malambot, buo konti, malambot, buo konti. So, gano'n. Then, pangatlong CR ko, para siyang faucet na pag binuksan mo yung gripo, diretsong gano'n. And then, pang-apat, faucet ulit siya. Tapos, hindi pa ako nakakalabas pag tayo ko. Pang-5 ulit, ganun ulit, faucet ulit. Tapos, mayat-maya, ganun ulit, faucet ulit siya. Kasi hindi po siya masakit sa tiyan. Hindi yung parang nag-ano ka na diarrhea. Hindi yung, di ba na-try nyo na rin siguro uminom ng mga yung mga slimming tea, ganyan. Hindi po siya masakit sa tiyan na basta mararamdaman mo po siya sa tiyan mo, parang may bumubukol-bukol po siya, parang may maalon-alon sa loob ng tiyan mo. Pero yun na po yun. Pumunta ka na ng CR. At saka pag, kasi mamimwersa ka, kusang lalabas yun. Kasi nga, hindi mo nga nararamdaman na napupups ka Wala siyang basta parang hindi ka nang comfortable ng konti. So, punta ka na ng CR. And then, pang-5, ulit siya, parang faucet ulit siya, pang-6, pang-7, pang-8. Hanggang 8 beses akong bumalik ng pabalik-balik ng CR. Pero siya, para siyang faucet. Yun na. Tapos, ang sabi ni Doc Ate kasi within 2 hours daw yan. So, ayun nga, nakawalong pabalik-balik ako. Tapos after nun, and then, nung nung tanghali, nag-CR ulit ako. Pero hindi siya masakit sa tiyan ha. Nag-CR ulit ako. Tapos pag inano mo siya, yung iniring mo siya, faucet ulit siya. Malambot. Pero hanggang doon lang. Tapos sa hanggang doon lang. Sa gabi hindi na. Hanggang tanghali lang. Tapos, yun nga, effective po siya. So,
try nyo na rin, wala namang masama, at saka ano kasi siya, libre, at napakamura ng ng ingredients niya. Pink salt, lemon, half lang na lemon, tapos 1 litrong tubig. So, bali ang sinukat ko dito, dahil wala akong, yung sukatan ng litro, yung yung cup. So, ito yung ginamit. Ito yung ginamit ko na panukat, kasi 250 ml ito siya, 1 cup, equivalent ng 250 ml. So, 4 na puno nito ang ginamit ko. Nakakatuwa siya at na nakaka-amaze siya kasi mura lang ang ingredients, tapos yun na. Wala pa sa ayan mura lang yan. Basta inumin niyo siya ng empty stomach, tapos dapat yung tubig po natin ay hindi siya kulo. Dapat bago pa man siya kumulo, patayin mo na, tapos tunawin mo agad yung rocks, pink salt. Sa akin kasi rock, kasi kung may naman kayong pino, so much better siguro, so mas madaling matunaw. Tunawin mo na siya agad, tapos ihalo mo ito. So ang ginagamit ko na squeezer dito ay kutsara. So tunawin mo na agad, tapos ihalo, tapos habang mainit pa yung kaya ng tiyan mo, inumin mo na siya agad. So, yun lang po. Comment nyo na lang po kung may tanong pa po kayo. At, napaka-effective po niya, promise. Ang sabi pa nga ni Doc Atoy, try nyo magtimbang muna kayo ng magtimbang muna kayo bago kayo magsubok nito. Then, after 2 hours, tsaka kayo ulit magtimbang. Kasi wala akong timbangan.